Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Upang maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng mabanal na misteryo, atin pong awitin. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagpambayan tayo sa buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong pang-araw na iyon, nang malaman ni Hari Atalia na patay na ang kanyang anak na si Prinsipe Kostas, sinigap niyang patayin lahat ng kamag-anak ng hari. Ngunit si Joas na anak ng Kostas ay naitakas ng tiya si Joseph na anak ni Haring Joram at kapatid ni Kostas. Itinago niya ito, pati ang pagpapalaga sa isang sibil, kaya hindi napatay ni Atalia. Pagkatapos, dinala niya ito sa bahay ng Panginoon at doon itinago ang aming taon habang si Atalia na nag-ahari sa lupa. Nang ikapitong taon ng pamamahala ni Atalia, itinatawag ni Judaya ang mga pinuno ng mga kapatid at ang mga bantay ng templo at isinama sa loob ng templo. Pinagtibay roon kung sa kasunduan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, inaharap sila sa anak ng hari. Sinunod ng mga pinuno ang lahat ng minuto sa kanilang ng saserdote si Judaya. Isinama nila kay Judaya at kanilang mga tauhan. Pati yung mga nakapalagang manungkulan noong araw ng pamamahinga. At ibinigay ni Judaya sa mga kapitan at mga kakapitan ng Haring David, ang mga sandata, ang pananggalang na nasa bahay ng Panginoon, at bawat hawa ay kumalaga sa kanilang. Nakahanda saan mang mangyayari at ibang pagpagawin ng timo at gawing kailangan sa paligid ng altar at tirahan ng hari. Inalabas ni Judaya ang prinsipe. Tinurunahan niya ito. Inabot ang aklat ng kasulatan, binusan sa Diyos, at ipinalagang lahat. Pagkatapos, nagpalakpakan at nagsisay. Mabuhay ang hari. Nang marinig ni Atalia ang ingay ng mga pantay at mga tao, pinutahan niya ang mga ito sa bahay ng Panginoon. Pagdating ng buwan, nakitiyan ng matindig ang hari sa isang mataas na lugar tulad ng pinagbalikan. Ang mga kapitan at mga pag-iisip ng trompeta ay nakatayo sa tabi nito. Ang buong bayan naman ay di magkamaya sa gala at wala malamang gawin sa pag-iisip ng kanilang trompeta. Nang makita ito ni Atalia,
Sinira niya ang kanyang kasuotan at malakas na sinabi. Ito ay isang kataksilan. Inutos ni Judaya at mga kapitan. Ilabas ang babae niya sapagkat patayin kami ang sino mang sinunod sa kanya. Ngunit huwag silang papatayin sa bahay ng Panginoon. Sinusunod na rin. Sila ay sinusunod na nila. Inilabas ang tahanan ng mga kabayang akad, papasok sa palasyo at doon. Pagkaroon pagparaan, sinaliwan ni Judaya ang Diyos sa mga tao. Muli na pinanumpa ang mga hari at mga tao na sumunod sa pipat. Ang mga tao ay natulog sa templo ni Baal. Ginabayan ang pinasa, pati ang ibuto ni Baal. Pinatay nila sa harap ng altar si Matan, ang saserdote, at si Judaya na talaga sa katanakay sa bahay ng Panginoon. Nagdiwang ang bayan at namayapa silang hindi ang patayin sa tali sa tirahan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, sa ibang tugunan, pinili ng Panginoon maging tahanan ng Sion. Tugon? Ang iyong pangako sa likod ng Diyos, huwag mong babawalan. Ganito ang iyong pangako, Habib. Isasanap mo ang gagawing hari upang mamahala at tapos ang ikaw ay umana sa lupa. Tugon? Kung maging tapat ang mga anak mo ay kaisipan at ang utos sa kanyang legal, ang mga anak mo ay pawang mag-ahari ng walang basta. Tugon? Pinili na po na maging tahanan ng lungsod ng Sion at ang wika niya, doon na kung titira at habang panahon, ang pag-ahari ko ay magmumula roon. Tugon? Sa limin naging ako ay kuha ng haring matila upang makakalasan. At ang papatuloy ng pamamahala at ang kaharian niya ay uunlad at mananagat. Ang kaaway niya ay mapapahinga. Tugon? Tumayo na po lahat. Para sa mga Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papatuloy sa iyo. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga dala, huwag kayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirang anak at kalawa. At may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, ipukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Ito'y walang naninirang anak at kalawa. At walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata, ang pinakahinaw ng katawan. Kaya kung malinaw ang inyong mata, nagliliwatan ang buong katawan. Ngunit, kung malabo ang iyong mata, magdirin na ang buong katawan. Kaya kung ang liwanag na nasa iyo, ay kaliman pa. Napakadilim yan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Nukuling ka namin. Napapanahon ang pawala ng Panginoon sa atin. Lalo't higit sa panahon ng matinding paninirang at krisis, nagiging mas materialismo ang mundo. Dahil sa hirap ng buhay, nagiging materialismo ang maraming tao. Sa mabuting balita, inikayat na Jesus sa mga tagapakinig na mag-imbak hindi ng kayamanan
nabubulok o nananakaw, kundi mga tunay na espiritual na handog mula sa langit. Sapagkat sabi ng Panginoon, kung nasaan ang iyong kayamanan, doon din matutungkayan ang iyong puso. Nasaan ang iyong tunay na kayamanan? Ano ang ating pinapahalagahan sa buhay? Anong dahilan kung bakit tayo bumabago tuwing umaga? Binibigyan din ng Panginoon ang malayong pagkakaiba ng makamundo sa makalangit na kayamanan. Ayon sa Panginoon, hindi nagtatagal kailanman ang kayamanan ng mundo. Kaya aksaya lamang ituon ang ating sarili at lakas sa pag-aangat. Totoo, saglit lang ang buhay natin. Maaaring mas maunang mawala tayo kaysa sa ating mga kayamanan na ipundar. Kaya hindi hikayat ng Panginoon na maging matalino sa pagtatapos. Paliwanag ng simbahan, nais ng Panginoon, ituon natin ang ating sarili sa mga bagay na mas mahalaga. Pabala ng Panginoong Jesus, pag tayo ay nahilig sa mga material ng bagay, maaaring mabuhay tayo sa kanila. Kaya isang hamon na nangangailangan ng ating tugon ngayon na ang Ebanghelyo sa matalino at pag-ibig. Paanyaya ng Ebanghelyo, usisain ng mabuti ang ating budhi at kilatisin kung ano ang tunay na laman ng ating puso. Sabi ng simbahan, look into your lives. For often, we do not look deeply enough, so we concentrate to more superficial matters. But in our intimate moment of prayer, we arrive at the center. When we meet the Lord and listen to Him, nababasa ng Panginoon ang ating puso. Alam niya kung ano ang laman ng ating isip. Ipaanyaya upang buksan natin ang ating sarili sa Kanya. Upang mapatid natin kung kailan at kung saan tayo nag-aasaya ng panahon. Mga anak, isang babala at mabuting balita upang bantayan maigi ang hangat ng ating puso sapagkat napakarami ngayon ang nabubuhay sa dilim, sa maling pagtataya ng sarili, sa maling prioridad. Sabi ng simbahan, dahil dito, nasasakripisyo ang ating ugnayan sa Panginoon, ang ating pagpapalaga ayon sa Kanyang kalooban. At higit sa lahat, hindi natin napapansin na gumagawa na pala tayo ng masama dahil sa ating mga hangat, napakaliko na mga bagay na hindi nasasabi. Hinihimok tayo sa araw na ito buksan ang mata at matalinong maghanda para sa kinabukasan. Ito natin ang ating sarili palagi sa Panginoong Yesus sapagkat siya ang ating tunay at tanging yaman sa buhay. Sana maiwasan natin tuluyang matanggal ang mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon at naglalagay sa atin sa panganib na madiskaril at mapahama. Mapaglabanan nawa natin sa patnubay at tulong ng Diyos sa mga tukso sa panandalian, kaligayahan at kapangyarihan na sumisira sa ating pisikal at espiritual na kabutihan. Sana si Jesus lang ang ating pahalagaan sa buhay. At kailanman hindi tayo magkakapit. Siya lang ang ating tanging yaman. At siya lang ang magbibigay ng tagumpay sa atin. Lahat ng pagsusumikap, kung wala ang Panginoon, pahaliwan. At maaaring sa masamang bagay, makalikom tayo ng maraming kayamanan. Pero sa isang iglap, maaaring mawala. Gawa maging matalino tayo sapagkat nagbilang ang ating panahon.
Tagapinawa ng Panginoon ng paghahain sa iyo, mga kamay. Sa purihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sablay ng banal. Sumainyo ang Panginoon. Taas sa Diyos sa inyong puso at tingin. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Ama, tulig ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hawak mo sa iyong kamay ang aming buhay. Kami lubos na umaasa sa iyo, sapagkat ikaw lang ang aming tanging niya. Kaya sana mga anghel, kami nagbubuti sa iyong kadakilaan. Santo, Santo Panginoong Diyos na mga buhay. Napupunong langit at lupa na kadakilaan. O sana sa ikasan. Pinagpala ng paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa ikasan. Pere Sanctus est Domini, consomme sanctitatis. Et ergo persimus Spiritus Tui, ore sanctifica. Et nobis Pontus et Sanctus Fide, Domini nostri Iesu Christi, qui, cum passione voluntaria tradetur, accepit Padre, et agens frete, dedimque discipulis subis dicent, accepit et mandocatum, ex hoc omnes. Hoc est corpus mei, quod promovis tradetur. Similimodo osquam tenatur est, accipiam sed calus, iterum tibi gratias agens frete, dedimque discipulis subis dicens, accipite et vivite, ex eo omnes. Hic est agit sanguinis mei, novi et eterni testamenti qui, promovis et promute secundatur, in remissionem peccatorum, o facete in eiam coemuratio. Mysterium Fidei. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nagbuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at piling pagkabuhay na iyon. Sinasamo namin kami sa salo-salo sa katawan at tubo ni Kristo'y mabuklod sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig. Kaysa ng aming Santo Papa Francisco, ang aming obispo at tagdanang kapalitan. Alalahanin mo mga kapatid namin na may pag-asang muling mabubuhay. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagdapatin kami lahat na makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaysa ng mahal ng Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, at lahat ng mga banal na buhay sa digdig na kalumad-lumad sa iyo. May pagdiwag naman namin ang pagpupuri sa ikraran sa magitan ng iyanak na aming Panginoong Jesucristo. Sa magitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nasalid po natin ang tayo bilang pasasalamat sa mga biyaya patuloy na tinatanggap ng ating kumpanya. Ama namin, sumasalamat sa bahin ng ngalan, mapasabi ng kaharian, sundin ang loob mo din sa lupa para sa salamat. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami mapahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pag pinauuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa lahat ng kapamakan ng disgrasya. Samantalang aming pinananabigan ng takilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Sapagkat sa iyo na umulang kaharian, kapangyarihan, kapulihan, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isang isa. Oremos,
Narito ang Panginoon, ang ating natatanging iyan. Papapalad ang mga sumasampalataya. Panginoon, yung dapat mong patuloy. Ngunit sa isang salita na ay gagawin. Mapangalagaan nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Ihalay natin ang ating komunidad para sa ating mga mahal. Manalangin tayo, Ama namin ng kapangyarihan, nawa ang Eucharistia ang aming tinanggap, kung magturo sa atin, pumili ng tao, upang palagahan ang mga bagay na makadala, higit sa mga kayamanan ng mundo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng Jesus na aming Panginoon. Sumaling niyo ang Panginoon. Pagpalain po kayo ng mga pangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na po, Bisa, humayo tayo, payagan at pinagod. Salamat sa Diyos.